Mahal, lapit na yung kasal natin. Oo nga, mahal. Magpagaling ka, ha? Hindi ko na kaya. Masakit pa rin kung Huwag kang magsalita ng ganyan, mahal. Gagaling ka pa. Paglisan mong Dami pa tayong plano, di ba? akalain. Pupunta pa tayong Amsterdam. Kailan Di ba gusto mo yung mga bulaklak doon? makikita Mahal? pagsamo ng puso mo. Mahal? 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 Dok! Dok! Good morning, Nay. Good morning din, anak. Pakitawag mo na mga kapatid mo at kakain na tayo. Dahil sasamahan mo pa ako mamaya sa resort. Sige, Nay. Ate na, Liam. Kakain na. Good morning, mga anak. Good morning. Hello, Tol. Hello, Tol. Nako, late ka na naman. Asan ka na ba? Oo, nasa building na ako. Saglit lang. Pasalo mo na lang interest sa program ko. Sige na. Okay, Tol. Bilisan mo na. At huwag mong sabihin maghahagdan ka na naman. Mag-elevator ka na para mabilis. Oo, sige. Ano? Bye. Kung na at magsisimula na tayo, Tol. Smile, Tol. Oo na, Tol. Anong klaseng ngiti yan? Yung may sarap naman, ganito. Tigilan mo nga ako. Kayo muna mag-intro na ako. Okay. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. On air na tayo. Magandang Monday morning po sa lahat ng ating mga inspired barkada. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at masaya kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ako si DJ Lance ang inyong heartache, buhan ng bayan. At kung kayo ay nalulungkot at saka iniwan, tara, pag-usapan natin yan. Ngunit kung pera ang inyong kailangan, si DJ Andre ang bahala dyan. Nako, sinama mo pa talaga ako sa intro mo, Tol. Oh, di ba gusto mo ako sumaya? Tol, masaya na ako. Thank you. Anak, patulong naman ako pakipunas ngayong mesa. Sige po, Nay.
Anak, tulala ka yata. Kayo pala, Nay. Naiisip lang po ako. Ganun ba, anak? Alam ko ang iniisip mo. Huwag ka na mag-alala, magkakatrabaho ka rin ulit. Alam ko naman, Nay. Kaso, nahihiya na po ako sa inyo eh. Dapat hindi po kayo nagtatrabaho. Alam mo, anak, okay lang ako. Nanay mo ako, wala kang dapat ikahiya sa akin. May mga bagay lang talaga na hindi pinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa atin sapagkat mas alam niya ang best para sa atin at mas alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Kaya naman mahal ko kayo, Nay eh. Payakap nga po. Anak, mapo ka. Napapansin ko kasing matamlay ka. May sakit ka ba, anak? Wala po, Dad. Okay lang po talaga ako. Alam kong malungkot ka pa rin dahil sa pagkawala ng mami mo at ng fiancé mo. Ngunit hindi mo dapat ikulong ang iyong sarili sa nakaraan at maging malungkot na lang palagi. Isipin mo, nandito pa naman ako, ang tita Rebecca mo, ang mga kaibigan mo. Hindi ba kami pwedeng maging rason para maging masaya uli ang anak ko? Sorry po, Dad. Sinusubukan ko na po pong tanggapin ng lahat at maging masaya muli. Pero sariwa pa rin po sa isip ko yung mga nangyari. Anak, walang masama na maging malungkot, umiyak, magpahinga sandali. Dahil tao tayo. Ang masama, yung parang susuko ka na sa buhay dahil lamang sa mga masamang pangyayari sa ating buhay. Kung masaya nating tinatanggap ang mga mabubuting bagay sa ating buhay, ganun din sana ang pagtanggap natin sa mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa ating buhay. Salamat po, Dad, sa palagi niyo pong pangangaral sa akin. Ngunit higit sa lahat, naku, huwag makakalimutan. Meron tayong Diyos na handang magpasaya at umalalay sa atin. Kaya nga, lagi tayong mananalangin. Opo, Dad. Ano yan pa? Ganda niya na. Kailangan natin ng isang marketing personnel. Baka may kakilala kayo na pwede nyo mai-recommenda. Sabihin nyo lang sa amin nang ma-screen natin. Sir, dapat po magandang babae. Para naman po ma-inspired si DJ Lance. Miguel naman, nagsasalita pa ito. Risa? Yes po, sir. Wag nang mag-post ng hiring sa labas. Tanungin na lang yung mga kasama natin kung may kakilala sila to fit the position. Okay? Noted po, sir. And that's all for today. Keep up the good work. Have a nice day, everyone. Bye, Chase. Krisa, di ba may kakilala ka? Ay, oo nga pala, yung kaibigan ko. And I know, fit siya sa position. Sino naman yan? Dapat babae kasi she'll be working with Sir Lance. Ewan ko sa'yo, Miguel na naman yung pagiging chick boy mo. Dinandamay mo. Hindi, ang gusto ko lang sabihin na para hindi laging mukha ni Krisa nakikita mo. Sus, ang sabihin mo, may gusto ka sa akin, kaya ka ganyan. Ano akala niyo sa akin, lalaki? Saan man kaya si Bunso? Bunso, kanina pa kita hinahanap. Sorry po, kuya. Nahiya ako sabihin ito kina nanay at ate dahil halos ang contest na sinasalihan ko ay naipanalo ko lahat. Ngayon, hindi. Nag-aaral naman ako ng mabuti. Kanina ko pa kayo hinahanap. Dito lang pala kayo. Tsaka umiiyak ka ba, Bunso? Wala po ate, napuwing lang po. Sabihin mo na kasi, Bunso. Wag na lang kasi kuya. Teka. Ba't kayo nagbubulong-bulungan? Andito pa ate nyo, oh. Pasensya na ate kasi... Sorry po ate, hindi ko po naipanalo yung contest. Ba't ka umiiyak? Akala mo ba magagalit si ate at si nanay kasi di mo na panalo yung contest ngayon? Alam naman namin na nag-aaral ka ng mabuti. Tsaka ginawa mo yung best mo para sa contest na to. Hindi sa lahat ng panahon, panalo tayo.
Ang importante, ginagawa natin yung best natin. Tsaka bunso, isa to sa mga paraan upang maturuan tayo ng mabubuting aral. At realizations na din kasi ito yung isa sa mga mensahe niya. Dapat hindi tayo manangat sa sarili at kakayahan. Tsaka pati ng buhay ang pagkatalo. Ang importante, hindi tayo sumusuko. Okay ka na, bunso? Opo, kuya. Wala nang iyakan, ha? Opo. Halika na. Tara na, tara. Si bunso talaga. Iyakin ka pala. Magandang umaga po, Mrs. Principal. Pasok po kayo. Mabuti na rin na narito kayo para maipaliwanag ko na rin sa inyo yung nangyari. Nagkaroon kasi ng discrepancy sa ating contest at ako na rin mismo yung nag-review. At alam ko na rin kung sino yung nasa likod nung nangyari, kaya pupunta rin siya dito para humingi ng paumanhin sa inyo. Bakit po, Mrs. Principal? Di namin maintindihan. Kasi ganito po yan, ang overall champion talaga natin ay si Athena. Pero iba po yung ating naitanghal noong ating awarding, kaya humihingi po kami ng paumanhin sa inyo po. Kaya mananagot si Miss Santos sa kanyang kapabayaan, kaya pupunta siya dito para humingi sa inyo po ng paumanhin. Sabi niyo po, paparusahan po si Mrs. Santos. Ako na po yung nakikiusap. Huwag niyo po siyang parusahan. Kahit di man po maganda ang ginawa niya sa akin, ay mahal ko po rin siya bilang guro ko. At maaaring meron po siyang malalim na dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Mabait kang bata, Athena. Naiintindihan kita. Pero kapag nagkakasala, di ba dapat napaparusahan? Tama ba? Opo, tama po yun. Lahat ng tao ay deserve po ng second chance. At niniwala po akong lahat ng tao ay likas na mabuti. Nakikiusap po ako, Miss Principal. Please po. It's no big deal naman po kung hindi ako yung tinanghal na panalo. Athena, pwede ka ba ng copy ni teacher? Pasensya ka na talaga ha sa ginawa ni teacher. Alam kong mali ang ginawa ko kasi dinaya ko ang result ng contest. Imbes na ako ang magturo sa'yo ng mga mabubuting bagay ikaw po ang nagturo sa akin upang maging mapagpatawad. Kahit ginawan ka man ng mali ng kapwa mo. Sorry talaga, Athena, ha? Teacher, huwag na po kayong umiyak. Sapat na po sa akin na malaman na hindi mo sinasadya iyon. Higit sa lahat, napaiyak ko na ang strict teacher dito sa school namin. Hello, friend. Napatawag ka? Friend, may good news ako sa'yo. Talaga, friend? Ano naman yan nakaka-excite? May job position na vacant dito sa radio station na pinapasukan ko. At alam kong fit na fit ka sa position. Try mo mag-apply, dali! Talaga ba, friend? Ito na yata yung sagot sa mga panalangin ko. Sige, sige. Mag-a-apply ako. Forward mo CV mo sa akin para maibigay ko na kay boss. Right away, friend. Good morning po, sir. Andito po si Arian. Good morning, sir. Hello, Arian. Take a seat. Thank you, sir. You look familiar. Welcome to the team. And you will be working with my son, Lance, ang gwapong-gwapo kong anak na manang-mana sa ama. Sir, thank you po talaga for this job opportunity. Gagawin ko po talaga yung best ko sa work na to. Alam ko magkakasundo kayong dalawa. Carissa, dumating na ba si Lance? Hindi pa po, sir. Baka sinanghali po ng gising. Ikaw na ang bahala kay Arian. Okay? Pagdating ni Lance, ipakilala mo lang siya sa kanya.
Okay? You can now go to your desk. Thank you, sir. You're welcome. Bye, sir. Tol, balita ko andyan na yung bagong office mate natin. Best friend ni Chris, ah. Maganda. Ganda talaga ng umaga mo, tol, no? Nakita mo na ba? Hindi pa. O, hindi. Bilisan mo. Kilalanin mo na. Teka, bakit ako? She will be working with you. Dapat ikaw. O, yun naman pala eh. Ba't mas excited ka pa sa akin? Masaya lang ako para sa'yo, Tol. Tigil-tigilan mo nga ako, tol. Tara na. Good morning po, Sir Lance. Papupuntahin ko po dito si Aryan, yung bagong office mate po natin, na will be working with you po. Ikaw din. Halos kayo lahat ganyan dito eh. May apelido naman yung bago nating kasama. That will be working with you po. Kailangan ba talagang ganyan? All of you, sa conference room, isama na rin yung bago nating ka-office mate. Pasensya na po. Ay, naku, nagalit pa ata. Hello, guys. Ikaw yung bago, di ba? Aryan pangalan. Yes, sir. Dito ka na mo po. Yes, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. By the way, today we have our new teammate, Aryan, added to our workforce. She'll be working with the team and as my partner. As my partner para sa future projects natin. Understood? Yes. Matindi. Kaibigan ko yan. Andre, umayos ka nga. Oo nga, baka mamaya pagagalitan na naman tayo ni Sir Lance. Aryan, pagpasensyahan mo na itong mga kasama natin. Ganyan lang talaga sila. Masasanay ka rin. Napakaseryoso naman ng taong to. Hi! Ngiti ka naman dyan, oh. Wala man lang siyang sinabing magkakilala kami. Kung bakit hindi talaga ako naaalala. Friend, talagang ganyan ba si Sir Lance? Ang hirap ngumiti tapos palaging masungit. Naging ganyan lang si Sir Lance, friend. Nung namatay yung fiancé niya at yung nanay niya, nakakahawa nga yung pagiging masayahin ni Sir Lance noon. Medyo malaki talaga yung pinagbago niya simula nung nangyari yun. Tama. Mula noon, di na natin nasilayan mga ngiti ni Sir Lance. Normal lang naman yan na reaction ng isang taong nawala ng mahal sa buhay. Pero alam niyo, mabait siyang kaibigan ko. Surprise! Aww. Ang dami naman yatang bit-bit mo. Ano ba mga pagkain dala mo? May siomay at yung paborito nating milk tea. Mamaya na muna yan, kain muna tayo. Okay, thank you, Lance, ha? Oh, friend, natulala ka yata dyan. Anyari ba? Wala, friend. Binalala ako bigla. Okay, friend, sige, balik na tayo sa work. Yes po, Sir Lance. Ano po yun? Yes, I want you to review this previous project proposal kung ano maaaring i-revise. Tignan na rin kung meron mga bagong ideas na pwedeng idagdag to make it better. Alright po, sir. Ako na pong bahala dito. Balik na po ako sa desk ko para masimulan ko na po. No. I mean, magstay ka na lang dito so we can discuss your ideas. Alright, sir. Pasensya na po. Ako naman, saan akong sinabi niya? Eh di sana, di na ako lumabas. May sinasabi ka, Aryan? Wala po, sir. Eto na nga po, sir. Sisimulan ko na po. Sige na, take a seat. Handa nang umibig na mali. Sabik na ang pusong tingin ng pintig ng damdamin. Thank you, friend. At nagkaroon ulit tayo ng bonding time together. Walang anuman, friend. Tsaka matagal-tagal na din tayo hindi nakakagala together. Pero ang tagal ng food natin, no?
Buti na lang may baon ako ditong cupcakes. Wow, nakabili ka talaga, friend. Ano mo nga yung signature mo sa pagkain nito? Sige, sabay tayo. Yan. Kunin yung balot. Lance, paano ang tamang pagkain ng cupcake? May tama bang paraan ng pagkain ng cupcake? May ganun ba? Meron kaya, sige turuan kita. Ito. Hawakan mo tong cupcake na to. Sige. At sundan mo yung gagawin ko. Okay? E, paano ba? Yan. And then, Handa nang umibig na mali. Sabik na ang puso. Kaya pala sobrang pamilyar niya sa akin kasi nga, siya pala yung kababata ko. Di ko man lang siya nakilala kaagad. Kundi ko pa siya nakita. Tol! Oy, Tol. Kanina ko pala dyan. Hindi, kahapon. Nakatulala ka na naman. In love na ba ulit best friend ko? Wala to, Tol. Masaya lang talaga ako ngayon. Weh, di nga. Ako, tigilan mo nga ako. Tara nga, order tayo. Tagal mong dumating. Morning. Ay, good morning din po, Sir Lance. Ang ganda ng umaga natin ngayon, sir, ah. Hindi naman. Hi, Sir Lance. Para po ba sa akin itong cupcake na to? Ah, ito. Hindi, para kay Arian to. Pasuyo na lang kay Arian, ha? Sure po, sir. Sa kinatagal-tagal nating magkasama, di man lang ako nakatanggap ng cupcake. Sige, sa susunod sa'yo na. Friend, bakit? Ang lakas ng boses mo. Cupcake with love from Sir Lance. Tumingin ka nga. Baka marinig ka ng mga kasama natin. Bento ka din. Nangyari sa'yo? Binigyan lang naman ni Sir Lance ng cupcake ang best friend ko. Ang okay naman ito. Bumalik ka nga sa trabaho mo. Ang sungit mo naman. Ang lalim yata ng iniisip mo, ah. Baka malunod ka na niyan. Arnold! Ay, ate, ikaw pala. Of course! Kanina ka pa ba riyan? Siyempre, kanina pa ako. Ano ba naman kasi ang iniisip mo? Problema ba yan sa office? Hindi, ate. Si Lance. At ano naman tungkol sa pamangkin ko? Teka, inumin mo muna to para gumaan yung pakiramdam mo. Salamat. Masaya akong nakita muli nakangiti si Lance at nakikipagtawanan sa kanyang mga kasama. Okay. Pero iba ang pakiramdam ko Talaga? kapag iba ang ngiti niya kapag si Aryan ang kanyang kasama. Ah, si Arian. Yan ba yung bagong kasama nila sa office? Yes, ate. Anak siya ni Imelda, yung caretaker ng ating beach resort. Ah, okay. Alam mo, maganda siya. Tsaka feel ko ha, mabait siya. Yes, ate. Mabait at masipag magtrabaho. Kaya nga, gusto kong lalo silang magkakilala. Alam mo, Arnold, hindi naman problema yan eh. Akong bahala dyan, just leave it to me, okay? Salamat naman at pinaunlakan mo ang aming anyaya, Imelda. At pasensya na rin, Imelda, kung nabigla ka ha. At maaaring nagtataka ka kung bakit ka namin kinakausap. May nagawa po ba akong mali, ma'am, sir? Wala naman. May gusto lang kaming ipapakiusap sa'yo ng aming ate. Teka nga muna ha, parang nagkakailangan tayo. Imelda, huwag na kaming tawagin sir at ma'am. Arnold at Rebecca na lang, okay? Oh, okay po. Pasensya na po. Di po kasi ako sanay na tawagin kayo sa mga pangalan ninyo. Pero alam mo maganda siyang pakinggan, Rebecca. Pero sa totoo lang, Imelda, ganito kasi yon. Mula na nagtrabaho sa registration at nakasama ni Lance, si Arian, iba na yung nakikita namin kislap sa kanyang mga mata. Parang nakikita namin... Ate, ako na lang, please. Ganito kasi yon. Gusto sana naming anyayahan ang buo ninyong pamilya na sumama sa aming bakasyon. Mga 3 araw lang naman para makapag-relax.
at lalong magkakilala ang ating mga anak. Okay ba yon? Sir, Arnold pala. Naku, nakakahiya po. Marami po kasi kami at saka... And Imelda, we don't take no for an answer. Okay ba? Okay po. Okay, that's good. Uminom na tayo. Tapusin mo na yan. Hi, pwede ba tumabi sa'yo? Okay po, Sir Lance. Wala tayo sa office, Miss Ramirez. Masyado ka namang formal. Just call me Lance. Okay, Lance, pero pwedeng tumabi ka muna kasi mukha mo na yung nakikita ko. Sorry naman po. Ano ba kasi tinitignan mo? Yung alon ng dagat. Buti pa sila. Marunong bumalag sa dalampasigan. Nga naman. Alam mo, Arnold, kakatuwa silang tingnan dalawa, di ba? Getting along with each other, right? Masaya akong muling makita ang ngiti ni Lance sa ate. Matagal nang hindi gumuhit sa mukha niya yan. Simula nung mamatay ang fiancé at ang mami niya. Alam mo, you're right, Arnold. Nararamdaman ko din naman yan. But don't you worry, babalik yung dating Lance na masigla. At the same time, inspired na Lance. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Alam kong malaki ang maitutulong nitong si Aryan, ate. That is correct. Ha? Liam, Athena, halina kayo at babalik tayo sa resort. Pakitawag niyo na rin sina Ate Arian at Kuya Lance niyo, okay? Opo, Nanay. Mag-ingat kayo. Bunso, tara na. Tawagin na natin sina Ate Arian at si Kuya Lance. Sige po, Kuya. Balikan na lang natin mamaya at sa kasal. Kuya Liam, tingnan mo. Sobrang seryoso ni na Ate Arian at Kuya Lance. Gulatin natin. Naku, baka magalit sina Ate Arian at si Kuya Lance. Di maganda pinaplano mo, Bunso. Sige na, Kuya. Biro lang naman eh. Atina naman eh, masama yung nanggugulat. Kuya, teka. Tignan mo, nagtatawaran na lang sila bigla. Oo nga naman. E tara na nga, tawagin natin sila. Magandang araw po, Mama Imelda. Uy, Sir Lance, kayo po pala. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magpapasama lang po sana ako kay Aryan sa dalampasigan. At request ko na rin po sa inyo na huwag niyo na po akong tawagin Sir Lance. Lance na lang po. Yes, Sir. Lance pala. Anak, pasuyo pa kay samahan mo si Lance sa dalampasigan. Opo, Nay. May sadya din po kasi ako kay Sir Lance eh. Okay, so huwag kayong magtagal doon at uuwi na tayo maya-maya, okay? Sige, Nay. Opo, saglit lang po kami. Sige, mag-ingat kayo. Sige po. Kailangan bang dito pa tayong mag-usap sa may dalampasigan? Iayaw mo ba dito? Relaxing, calming, at maganda. Isimoy ng hangin. Ano bang sadya mo at dito mo pa ako dinala? Pwede naman doon, malapit ka naman eh. Gusto ko lang kasi naman magpasalamat sa inyo at sa pamilya mo na pumayag kayong sumama sa trip na to. At Lance! At ano, Lance? Uy! pasensya na, may naisip lang ako. Ba't natikilan ka yata? Pinisip din ako eh. Okay. Tara, balik na tayo sa resort. Saglit lang! Wala ka ba talagang naaalala? Yes, I remember you. Ano? Kailan pa? Matagal na. Ikaw pala talaga yan. Wala ka pa rin pinagbago. Lance! Lance, hoy! Tingnan mo itong lalaking to. Ikaw yung nagdala-dala sa akin. Ikaw iiwan mo ako? Lance, saglit lang! Mukhang masaya ang anak ko ngayon Nag-enjoy ka ng husto sa bakasyon natin. Yes po, Dad. Thank you po sa inyo ni Tita. Wala nga naman yun, Lance. Alam mo, sobrang happy namin ng dad mo. Nakikita ka naming masaya at may kinang na sa kanyang mga mata. Di ba, Arnold?
At thank you din po kina Mama Imelda at nagpa-unlock sila sa ating imbitasyon ngayon. Teka ha, tama ba yun narinig ko? Mama Imelda na agad-agad. Naku ha? Ito talaga si tita. Hindi po kasi, parang mama na rin ang turing ko sa kanya. Well, parang pamilya na rin kasi natin sila. Si Imelda lang ang masipag at napagkakatiwalaan sa ating resort. Pero alam mo, Arnold talaga, iba talaga yung tinang na kanyang mga mata. Nakita mo, di ba? Dado, si tita nanunokso na naman po. Eh kung ano man yan, o sino man yan, basta hindi mo ikapapahamak, masaya na rin kami. Pati ba naman ikaw, Dad? Well, matulog na tayo, anak. At bawal malate sa office bukas. Ang malilate ay makakatanggap ng suspension order. Got it? Grabe siya. Alam mo, Lance, tama yun. Magpahinga ka na. At magagawin pa ako dun. Okay? Tulungan ko na po kayo, tita. Naku, wag na. Kaya ko na to. Magpahinga ka na, ha? Sige po, tita. At magpapahinga na rin po ako. Akala ko kung sino na. Ikaw lang pala, friend. Ano po yun? Bakit ka magugulat, friend, na kada gabi, same time, nagvi-video call talaga ako sa'yo? Except na lang pag may hinihintay kang iba. Wala, friend. Akala ko kasi di ka natatawag. Alam mo, teka lang, friend. Ganda ng aura at ngiti mo ah. Ngiting in love? Uy, hindi kaya. Teka, may progress na ba? Kayo na ba ni Sir Lance? Magsabi ka ng totoo. Friend, ano ka ba? Hindi May iba ako. Sama tayo bukas sa Pasugo Drive para makilala mo yung mga kapatid na kadiwa sa lokal namin. Okay? Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi sasama po ako. Alam mo, napagtanto ko sa laging pagsama ko sa'yo sa mga gawain ng iglesia at mga pagsamba na mali pala talaga ang nakagawian kong pananampalataya na mula pa pagkabata ay pinaniniwalaan kong tama. Friend, hindi pa mali ang lahat. Welcome kang patuloy na magsuri sa mga aral sa loob ng iglesia. Masaya ako sa ibinahagi mo. So proud of you. Sana nga, ganun din ang maging pananaw ni Mama Friend tungkol sa iglesia ni Cristo. Madalas kaming magtalo pag iglesia na ang pinag-uusapan eh. Friend, ganun talaga sa simula. Ayain mo kayang mama mo na dumalo sa mga pagsambat pamamahayag namin. At malay natin, malinawan din siya sa mga dalisay na aral ng Diyos tulad mo. Sana nga, friend, di pa man ako ganap na kaanib sa iglesia, ay pagsisikapan ko ring anyayahan ang mama. Naku, nagdrama na naman ako, friend. Matulog na nga tayo, lumalalim na ang gabi. Good night, friend. See you bukas. Good night too, friend. Bye-bye. Uy, una na kami ha. Bye-bye. Sige, ingat. Nakakapagod, friend, pero masaya sa pakiramdam dahil naipamahagi natin ang ating pananampalataya at nakagawa tayo ng kabanalan. Tama yan, friend. Bilang mga tao, yun naman talaga yung kaukulan natin. Ang makapaglingkod at sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa ganung paraan siya nalulugod. Alam mo, laking pasasalamat ko sa Panginoong Diyos, friend, dahil naging kaibigan kita. Hindi mo lang ako tinuring na kaibigan, kundi kapatid na rin. Maliit na bagay. Eto na naman, magiging emotional na naman tayo.
Tsaka sabi ni Mama, bumisita ka sa bahay, ha? Sure, friend. Basta maraming pagkain, ha? Teka nga, hindi ko napansin si Sir Lance kanina. Di ba may date kaya? Date ka dyan! Tsaka nandun siya. Hindi mo lang nakita o napansin kasi nasa kabilang grupo siya. Oh, tigilan mo ako yung mamata mo, friend. Kumikinang. Ay, friend, akong tigilan mo. Hindi na talaga kita papansin eh. Hello, Dad. Magpapaalam lang po ako. Baka gabi na po ako nauwi. Huwag niyo na po ako hintayin ni Tita Rebecca. At mauna na po kayo sa hapunan. Sige anak, enjoy at mag-ingat kayo. Okay po, Dad. Salamat. Bye. Okay na si Dad. Ay, si Mama Imelda pala. Teka nga, matawagan mo. Hello po, Ma. Lance, iho? Ipagpapaalam ko lang po sana si Aryan. At tapos na rin naman po yung Pasugo Drive. Baka malate lang po kami ng konti pag-uwi. Sige, iho. Mag-ingat kayo, ha? Okay po, Ma. Salamat po. Ingat po. Bye-bye. Handa nang umibig na mali. Sabik na ang pusong tingin ng pintig ng damdamin. Ikaw at ako'y muling nagtagpo. Tugon sa hinihiling ko. Biyayang pag-ibig sa atilaan. Hindi na maglalaho. Hindi ko akalaing magkakatuluyan tayo at sasagutin mo ako, Han. Aba, teka, bakit parang ayaw mo yatang maging tayo, ah? Pero, Han, alam mo, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos. Kasi, ikaw yung ipinagkaloob sa akin. Mabait ka, tapos, gano'n pala tayo. Alam mo, ako yung tunay na maswerte. Biruin mo, magkababata pala tayo at hindi man lang kita naalala. At nasusungitan pa kita noon. Pero hindi ka sumuko at pilit mong ibinalik yung ngiti sa aking mga mata. Naku, bakit parang naging makata ka yata ngayon, ah? Pero, oo nga, no? Bakit yata ang init-init ang dugo mo sa akin noon? Aking gusto na kita noon, hindi ko lang maamin sa aking sarili. Pero hindi lang talaga kita maalala noon eh. Sus, pero tara na, Han, kasi baka hinahanap na tayo ng parents natin. Tara na. Sabik na ang pusong tingin ng pintig ng damdamin. Ikaw at ako'y muling nagtagpo. Tugon sa... Alam nyo, masaya kami nakasama namin kayo sa tanghalian. Di ba, Arnold? Opo, ate. Oo nga. Bago po muna tayo magsalo-salo ay may aaminin po kami ni Aryan sa inyo. Ano yun, Lance? Kasi po Naku, Lance, hanggang ngayon ba naman nauutal ka pa rin? Ano ba? magkasintahan po kami ni Aryan. Sabi ko na nga ba eh. Halika nga dito, Ihan. Sobrang saya-saya talaga namin. At ikaw ingatan mo to ha. Opo. Magpakabait kayong dalawa. At mula ngayon, Tita Rebecca ang tawag mo sa akin at Daddy Arnold na ha. Okay. Sige, mupo ka na at kakain na tayo. Sobrang saya ko talaga. Masaya ako para sa inyong dalawa. Napakabait ninyo mga bata. Ang akin lamang ay magmahalan at igalang yung isa't isa. At higit sa lahat, gawin ninyong sentro ang ating Panginoong Diyos sa inyong relasyon. Sa totoo lang mga anak, masaya ako nang malaman ko. Kaya nga ang panalangin namin na inyong mga magulang ay lalong pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang inyong relasyon. Kaya magmahalan at igalang ang isa't isa. Kung mayroong mang problema, ay dapat ayusin niyo sa isang malumanay na paraan. Sapagkat kailanman ang tao kapag galit, hindi makapagpapasya ng mabuti.
Kaya, lagi niyong itanim sa inyong isipan na kayo ay mga kabataang iglesia ni Kristo na natuturuan ng mga aral na siyang dapat ninyong lakaran sa araw-araw. Oo, Dad. So, paano? Kain na tayo? Ay manalangin at ay makakain. Sige po. Ama. Bigla akong hinayang lumabas ni Rebecca. Dahil may pag-uusapan daw kami importante tungkol sa anak ko. Mabuti naman pinanlakan mo ang aking imbitasyon, Imelda. Gulat nga ako kung bakit napaka-urgent ang ating pagkikita. Ano nga yun tungkol sa anak ko? Naku naman, Imelda. Plano lang kasi talaga namin na suporsahin si Aryan. Di ba malapit na yung birthday niya? Alam mo, idea lahat ito ni Lance. Okay. Ganun ba? Akala ko kung ano na. Ngunit di po sanay si Aryan sa selebrasyon dahil kahit konting salo-salo lamang ay masaya na siya kasama ang kanyang pamilya. Naiintindihan ko naman, Imelda. Pero plano kasi ni Lance na mag-propose na sa kanya. Propose ng kasal? Oo, naiintindihan ko. At alam ko nag-aalala ka. Di man ako naging magulang, pero dama kita bilang ina. Di naman sa pinangungunahan kita, Imelda. Pero nasa tamang edad na sila. At pareho naman sila may trabaho, di ba? At palagay ko, handa naman sila sa buhay may asawa. Huwag kang mag-alala, Imelda, kasi pinalaki naman natin silang responsible, masunurin at magalang sa mga magulang. At higit sa lahat, may banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Sa bagay, may point ka rin naman. At bilang isang magulang ay kailangan natin suportahan ang ating mga anak. Huwag ka na masyadong mag-alala, Imelda. Ang mabuti pa, inumin na natin to. Masarap ito eh. Anak, tawagin mo na si Ate Aryan at Kuya Lia mo para sabay na tayong kumain. Opo, Nay. Sino kayong crush mo? Hanggang lang sa balik. Ate, Kuya, halina kayo at kakain na. Tara na. Manalangin muna tayo. Panginoon po naming Diyos, at lagi nating tandaan mga anak na kailangan tayong sumampalataya, magtiwala at umasa sa magagawa ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Dad, ito po yung mga bagong ideas natin for the new project. Ate, saan ka galing? Oo nga po, tita. Parang napapadalas yung paglabas niyo. Actually, dyan lang may kinagtagpo akong kaibigan. Ito si tita, Dad. Parang lumalablag na to eh. Ate! Hoy, ako kayong dalawa, tigtigilan niyo ko ha. Ewan ko sa inyo. Tol, halika kayo. Tol, anong meron ba't pinapunta mo pa kami dito? Secret ba to? Ba't dito pa talaga tayo sa labas? Oo nga. Magpapatulong kasi ako sa inyo para sa birthday ni Aryan. Ganun ba? So anong may tutulong namin? Anong plan man, oy? Basta sa best friend ko, go ako ka. Ganito kasi yun. Dapat, walang babati sa kanya ng happy birthday. As if, parang talagang nakalimutan natin yung birthday niya. Tapos kung magbabanggit siya na wala ba tayo naalala sa araw na ito, ibayan kaganin niyo yung topic para hindi niya talaga napapansin. Okay, yun na. Tapos, sa tingin niya, parang talagang walang nakakaalala sa araw niya. Sige. Tapos, yung iba, pwede na maganda sa venue, yung mga kailangan gawin. At Krisa, since magkaibigan naman kayo, parang na rin kayo magkapatid, igala mo siya para hindi niya mapansin. Tapos, magbihis kayo ng maayos. Akong bahala sa best friend ko. Pero yun kasi,
yung friend ko. Madaling makahalata yun sa mga bagay na tulad ng mga surprises. Kaya nga. Kaya ang mangyayari niyan, tatawag si Mama Imelda. Kunwari nawawala si Athena. Tapos hahanapin ninyo, kunwari, aalis kayo. Pero sa venue na pala kayo tutungo. Okay ba? Okay yun. Magandang plano yan. Okay yun. Uy, salamat pala sa kape. Wala nga naman. Ang ganda mo talaga, friend. Manakasakit. O, diba? Ayan, Bakit mo tawag? Hello, Nay. Bakit po? Anong nawawala, Nay? Tsaka bakit po nawawala? Nay, baka kasama niyo po yung mga kaklase niya. Sige, Nay. Sige po, Nay. Ano ba nangyari, friend? Friend, yung kapatid kong si Athena nawawala. Tsaka kailangan ko siyang hanapin. Tsaka pwede mamaya na to. Kailangan ko pa ba itong unahin? Ganun ba? Teka lang. Saglit lang. Dapat maayos muna tayo bago tayo maghanap para pag mahagard tayo. Retouch na lang. Okay, pero dalian natin na kasi mahirap maghanap pag madilim. Oh, ayan. Perfect. Pareho na tayong maganda. Sige na, tama na yan. Dumidilim na. Tara na! Oh, teka, paalis na. Friend, sino bang kausap mo? Tara na. Wait lang po, Dad. Bakit anak? Mukhang kabado ka yata. Po, Dad medyo maghalong kabat sa'yo yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko akalain na magagawa ko pa yung ganitong mahalagang bagay sa buhay ko ulit. Alam mo anak, masaya ako na marinig mula sa iyan. At nandito lang naman kami para suportahan kayo. Thank you po talaga, Dad. Sige, maghanda ka na at maya-maya darating na si Aryan. Okay po. Nasa loob. Friend, talagang dito ba talaga yung lugar? Oo, friend. Tama itong lugar na to. Ito yung sinend sa akin na location ni Nana Imelda. Saglit lang, friend. Tatawag muna ako kasi kinakabahan ako, friend. Tapos, tignan po yung mga ayos natin para tayong aatin ng party. Eh, basta, friend. Halika na. Ito nga yung location natin. Surprise! Uy! Happy birthday, anak! Yung mga kapatid. Happy birthday, ate! Thank you! Teka, bakit parang kulang ng isa? Nasaan po sila? Happy birthday, Han. Para sa'yo. Thank you, hon. Welcome. May cake din. Wala ka ba napapansin? Favorite ko, Block. Will you marry me? Yes. May mga bagay talaga sa ating buhay na di natin inaasahang mangyari. At may mga bagay din tayong nais na mangyari, ngunit hindi ito pinagkakaloob sa atin. Subalit, at the end of the day, mapagtatanto natin na ang mga bagay na ito ay nangyari sa ating buhay for a good reason. Sapagkat tunay na alam ng Panginoong Diyos ang mga bagay na makabubuti sa ating buhay. Ang maging successful sa bawat larangan ng buhay ay pinakahahangad ng bawat isa sa atin. Ngunit ang mga tagumpay sa buhay, pag-aaral man, pagtatrabaho o pagnenegosyo, at tungkol man sa buhay pag-ibig, ay ang Panginoong Diyos pa rin ang magkakaloob. Kaya matuto tayong sumampalataya, magtiwala at umasa sa magagawa niya sa ating buhay. Biyayang pag-ibig sa ating laan.